Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na Panginoong Jesus Nazareno. Malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. Singtingkad ng init ng araw, no? Siguro ay damang-dama na ho natin ulit. Parang nung mga nagdaang linggo at buwan, tayo po ay basang-basa at lamig na lamig. Ngayon, pag dito kayo, tinignan nyo dyan, nakakaduling na kayo sa kakapaypay po ninyo talaga. Sa sobrang init ulit. At parang nakikiisa yung panahon na ito sa pagdiriwang nating kahapon at ngayon. Kahapon, 14 ng Setyembre. Anong pinagdiwang ho natin? Kapistahan ng pagtatanghal ng krus na banal. Exaltation of the cross. At huwag nating kalilimutan, baliwala ang krus kung wala si Jesus. Para sa ating mga Kristiyano, baliwala ang krus kung wala si Jesus. Sapagkat dati, ang krus ay simbolo ng kahihiyan. Yung mga kriminal, ipinapako sa krus. Ipinapakita sa harap ng mga tao. Sorry for the word. Yung mga pinapako sa krus, walang niya ang taong ito. Kaya kahihiyan. Pero, dahil kay Kristo, ang dating simbolo ng kahihiyan, naging tanda ng ating kaligtasan. Salamat kay Jesus na nag-alay ng buhay sa krus para sa ating kaligtasan. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon, ang ating kaligtasan. Kanina, nung sa simula ng misa natin, nasabi ko po, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni Mariang nagdadalamhati. Tapos bigla kong naisip, parang ang pangit nung sinabi ko. Pinagpipiestahan natin ang paghihirap ng isang tao. Wow! Real talk tayo. Di ba ganyan naman tayo minsan? Pinagpipiestahan natin ang paghihirap ng ibang tao. Pinagpipiestahan natin ang pagkakasala, pagkukulang at problema ng ibang tao. Pinagpipiestahan natin ang kahinaan, ang kapintasan ng ibang tao. Anong klaseng mundo meron tayo ngayon? Bakit tuwang-tuwa tayo pag napapahiya ang ibang tao? Bakit tuwang-tuwa tayo pag kinukutsa ang ibang tao? Bakit tuwang-tuwa tayo kapag naghihirap ang ibang tao, kapag pinahihirapan ng ibang tao, tuwang-tuwa tayo? Father, ano tong piyesta natin ngayon? Masdan ninyo si Maria sa harap natin. Lumuluha. Ito ang inaalala natin. Pero wag nating kalimutan, hindi po yung paghihirap ni Maria, hindi yung pagluha ni Maria, hindi yung pagdadalamhati ni Maria ang ginugunita, ang ipinagdiriwang natin ngayon, kundi ang katapatan ni Maria. Sa kabila ng kanyang paghihirap, lungkot, at pagdadalamhati, nanatiling tapat si Maria sa paanan ng krus ni Jesus. Balikan natin, yung eksena nung si Kristo ay unti-unti nang nauubusan ng hininga sa krus. Nung si Kristo ay pinahirapan. Nung si Kristo ay pinagtatawanan sa krus. Huwag mong kalilimutan, hindi lahat ng nasa paanan ng krus, hindi lahat ng nasa harap ni Jesus na naghihirap ay natutuwa. Sapagkat may isang babaeng labis na lumuluha
habang ang iba ay tumatawa, ay natutuwa sa paghihirap at pagtitiis ni Kristo, may isang babaeng lumuluha at tumatangis. Kung napanood ninyo yung pelikula, The Passion of Christ, kung babalikan nyo yung eksena nung si Kristo ay malapit ng mamatay, si Maria nasa paanan ng krus, wala siyang sinasabi. Pero anong ginawa nung direktor? Walang sinasabi si Maria, pero binigkas sa pelikulang yon. Yung siguro gustong sabihin ni Maria, anak, kung pwede, ako na lang. Mga nanay, kailan niyo po huling nasabi yan? Naalala ko po yung sarili kong nanay. Nung ako'y nasa seminaryo, nagkasakit ako ng malubha, na-aksidente ako. Binigyan ng tsansa, hindi 50-50, 30-70. 70, tsansang mawala na. 30 na lang ang pwede pa. Ano daw ang sabi ng nanay ko? Nung ako ay nakasurvive, sabi niya sa akin, alam mo, nung mga panahon na yon, sabi ko sa Diyos, Diyos ko, kung kukunin mo, kunin mo na. Sabi ko, wow ma, grabe ka naman, sinuko mo ko kagad. Sabi niya, alam mo kasi, parang mas mauuna pa akong mamatay habang tinitignan kita. Ganyan ang puso ng isang ina. Kung pwede, ako na lang. At yun ang ipinagdiriwang natin ngayon. At yun ang ibinibigay at tinuturo sa atin ni Maria ngayon. Huwag ka nang dumagdag sa mga natutuwa sa paghihirap ng ibang tao. Huwag kang masyadong nalilibang kapag naghihirap ang ibang tao. Huwag kang masyadong nasasanay na natutuwa ka kapag nagtitiis, naghihirap, nagkakamali ang ibang tao. Kahapon sa ating I-Thursday feeding program ng Quiapo, alam niyo po, kahapon 393 ang ating mga napakain sa tulong ng mga binibigay ninyo. Sabi ko, wow, siguro yung 7 tinanghali ng gising. 400 na sana eh. Pero marami po tayong volunteers, may mga tumatawag na, pumupunta sa social service office, gusto mag-volunteer. Kasama kahapon ng ilang mga lingkod ng simbahan ulit, marami sa kanilang mga nanay. Siguro tinitignan ko, malamang itong mga nanay na ito may trabaho rin sa bahay nila, sa pamilya nila. Pero bakit nandito sila nagpapakain ng mga taong kalye? Nagpapakain ng mga taong hindi nila kaano-ano? Marahil regalo ng Diyos sa puso ng isang ina, ng isang babae, ang sadyang maawa, ang sadyang mag-alaga. Mga kapatid, sa misang ito, hindi natin binabalikan lang at inaalala ang paghihirap ng ibang tao. Ipakiusap natin sa Diyos, sa misang ito, sa tulong ni Maria, huwag na tayong dumagdag pa sa maraming taong lumuluha, naghihirap, at nagdadalamhati. Ito lagi kong binabalikan kapag nanay ang pinag-uusapan. Hindi perpekto ang lahat ng tao, kaya walang perpektong relasyon ng magnanay. Ito, isa kong laging iniisip at tinatanong, siguro makaka-relate yung maraming anak dito. Mga nanay, may isa akong malaking tanong sa inyo. Bakit po ba kayong mga babae, kayong mga nanay, pag nagdadala kayo ng bag, kung hindi ang laki-laki, ang bigat-bigat, bakit ba ganyan ang mga bag ninyong mga nanay? Kundi ang laki, ang bigat,
Minsan, aalis kami ng nanay ko, ang laki-laki ng bag niya. Sabi ko, ma, ang laki naman ng bag mo. Ang bigat-bigat. Mag-overnight ka ba? Nagagalit. Alam niyo, lagi sinasabi sa akin, na, bitawan mo yan. Hindi ko pinapabuhat sa iyo yan. Hindi sa iyo yan. Huwag mong buhatin yan. Huwag mong kunin yan. Sa pagpapatuloy na misa natin, sinasamahan tayo ni Maria, hindi lang para buhatin ang krus ng paghihirap, problema at pagsubok sa buhay natin. Sinasamahan, tinuturuan din tayo ni Maria na bitawan mo, tanggalin mo yung mga bagay na hindi naman para sa iyo at hindi dapat sa iyo. Hindi mo kaya lahat. Hindi ikaw lahat. Kasama ni Maria, huwag kang matakot, huwag kang madamot, na tulungan ng iba na mabawasan at hindi madagdagan, na gumaan at hindi sila mahirapan sa mga krus ng buhay na pinapasan ng iba. Maria, ina ng bawat deboto ng Nazareno, tulungan mo kaming magpasan hindi lang ng aming krus, kundi ng krus ng aming kapatid.